Today pag-uusapan natin kung ano nga ba yung tatlong pinaka-importanteng bagay na natutunan ko bilang isang tatay. Dati, kapag sinabing being a good father means being a good provider, nabibigay mo yung mga kailangan ng pamilya mo. You're making sure na meron silang maayos na tinitirahan, nagkakapag-provide ka ng food para sa pamilya mo, binibigyan mo ng komportableng buhay yung pamilya mo. Dati, ganun yung iniisip ko na role ng isang mabuting tatay. Pero as I grow older, na-realize ko na hindi lang pala yun ang pinaka-importanting bagay para maging isang mabuting tatay ka. Mas importante pala yung kung naging sino ka mula nung naging tatay ka. So, ang pinakamalaking responsibilidad ng tatay is hindi yung mabigyan mo ng perfect na buhay yung mga anak mo. Hindi naman natin kayang ibigay yun, di ba? Wala namang perfect na buhay. May mangyayari sa buhay nila na will change them. They will experience failure, heartbreaks, disappointment. So, hindi natin sila mapoprotektahan din sa mga bagay na yan. Ang trabaho natin bilang tatay is tulungan yung mga anak natin kung paano sila magiging strong para harapin nila yung mga problemang kakaharapin nila sa buhay or yung kinakaharap nila sa buhay. Hindi kailangan ng mga anak natin yung perfect na tatay. Ang kailangan nila is yung present na tatay, yung laging nandyan kapag kailangan nila tayo. Kaya nung sinabi ko na hindi lang tayo provider, hindi lang yun ang pinaka-importanting bagay, kasi may mga magulang na laging ang focus is trabaho, ang focus is success, ang focus is pera, pero napapabayaan na yung mga anak nila. Ang ginagawa na lang nilang pang make up dun sa time na wala sila sa mga anak nila is binibigyan nila yung luho ng mga anak nila, which is I think mali, kasi kailangan ng mga anak natin ng guidance, yung nandyan tayo para mag-guide sa kanila. Hindi kailangan ng mga anak natin yung mga yaya ang magpalaki sa kanila. Hindi kailangan ng anak natin yung bibigyan natin sila ng kung ano ng laruan, gadgets and suhol. Hindi yung pinaka-importante. Ang kailangan nila is guidance natin, yung presence natin. Yun ang mas maalala ng mga anak natin. Yun ang mas importante sa mga anak natin. Kailangan ng mga anak natin yung nandyan tayo kapag may problema sila, makikinig tayo sa mga problema nila, not judging them, just being there, makikinig tayo sa kanila. Kailangan nila magsasabi na I'm proud of you, I'm here for you, I believe in you. So, yun ang kailangan ng mga anak natin. Hindi yung suhol, hindi yung gadgets, hindi yung bibigyan natin ng maraming pera dahil wala tayong time sa mga anak natin. Ang isa pang pinaka-importanting bagay na natutunan ko is I need to become a better person for me to become a better father. So, kung hindi ko i-improve yung sarili ko, hindi as a person, hindi ako magiging better father. I'm learning every day. And it's okay. I think it's okay na minsan mag-snap ka, pagod ka sa trabaho, may problema ka, and then makulit yung anak mo. Minsan nasisigawan mo sila, and after that magigilty ka. It's okay. You have the next day para improve yung sarili mo. Forgive yourself kung nagkamali ka bilang tatay, bilang magulang. I think it's okay. Nangyayari yan kahit anong gawin natin. Mangyayari yan. But ang importante is we know na we're not perfect. We're trying to be there as a parent. We're trying to be there sa mga anak natin, and we have the next day to start again. So it's okay na we're learning, we're trying to improve. Natutunan ko na importante yung improve ko yung sarili ko. Kasi hindi lang nakikinig sa atin yung mga anak natin, sa mga tinuturo natin. Nag-o-observe din sila sa mga ginagawa natin. I think mas natututo sila sa mga ginagawa natin kaysa sa sinasabi natin. So, in-observe tayo ng mga anak natin kung paano natin i-handle yung stress, kung paano natin i-treat yung ibang tao, nire-respeto ba natin yung ibang tao. Yun din ang matututunan nila. Nag-observe sila kung paano tayo mag-respond
kapag hindi, alam mo yun, wala sa plano yung nangyayari, in-observe nila tayo kung anong ginagawa natin. Natututo sila kung paano tayo maging patient, kung paano natin tratuhin yung asawa natin, yung nanay nila. So that's how they learn about relationship. Namumulat sila sa ganito pala yung relationship. So importanteng, I think it's one of the greatest gift na may bibigyan natin sa mga anak natin is how we treat our wife. Kapag Mother's Day or any occasion o kahit walang occasion, minsan sasama ko yung anak ko, bibili kami ng bulaklak para sa mama niya. So natututo siya na kung paano nga ba, kung ano nga ba yung relationship. Kapag nagkakaroon kami ng disagreement ng asawa ko, so I need to be careful, diba? Kahit na galit ka na, at the back of my mind, iisipin ko na yung anak ko nandyan. So we have to be careful. We have to improve being a person, kasi doon sila natututo. We can show them na hindi tayo perfect. We can show them na we make mistakes, na we can apologize kahit sa mga anak natin na nagkamali tayo. And then sabihin natin na I'll try to be better. Isa yung sa mga importanteng bagay na dapat nating ituro sa mga anak natin, na it's okay to apologize kapag nagkamali tayo. And sometimes sinisip natin na dapat perfect tayo sa mga anak natin, dapat strong tayo sa mga anak natin. And I think mas importanteng ituro natin sa mga anak natin na nagkakamali din nga tayo, and we are willing to grow, and I make mistake and I'll do better. So I think mas importanteng ituro natin yun sa mga anak natin. It teaches them to become humble. It teaches them how to become responsible. Na i-own nila yung mistakes nila, na responsable sila sa mga actions nila. And it teaches them how to become human, na it's normal na nagkakamali. We're not perfect. Walang perfectong tao, walang perfectong buhay. Ang importante is we admit that we make mistake, and na pwede tayong bumangon ulit kapag nagkamali tayo. And natutunan ko rin na isa sa pinaka-importanteng bagay na pwede nating ibigay sa mga anak natin is not toys, not anything materials. It's about giving them confidence. Tayo dapat yung number one fan ng mga anak natin. Tayo dapat yung number one supporter ng mga anak natin. I think isa sa mga greatest gift na pwede natin ibigay sa mga anak natin. I think isa sa pinaka-importanteng bagay na pwede natin ibigay sa mga anak natin is confidence. Hindi yung sinasabi mo na you're better than other people, you're better than other kids. Yung confidence na ibinibigay natin when we say, I believe in you, you can do it, it's okay to make mistake. Yung paparamdam natin sa kanila, and papaalam natin sa kanila na naniniwala tayo sa kakayahan nila. Kasi one day makakalimutan ng mga anak natin yung binigay natin mga damit, laruan, gadgets. Makakalimutan nila yan. And ang hindi nila makakalimutan is yung ano yung pinaramdam natin sa mga anak natin. Naramdaman ba nilang mahal sila ng magulang nila? Naramdaman ba nilang safe sila kapag nandyan yung magulang nila? Naramdaman ba nila na tanggap sila kung ano yung mga desisyon nila? We're just here to support them, to guide them. I think mali yung sasabihin mo na like ito dapat yung kunin mong course kasi ito yung magkakaroon ka ng maraming pera dito. Going back dun sa confidence, I think mali yung sasabihin natin na, alam mo yun, yung lalo na maririnig ng mga anak natin na ayan, mahina ulo niyan, mahina utak niyan, mabuti pa yung isang anak ko na to. So maling-mali yun. May kakilala akong ganon, sinasabi niya na pinakamahinang anak niya yun, narinig ng anak niya. So makikita mo dun sa anak niya. I mean, yung anak niya is like 20 plus na, pero makikita mo na walang confidence yung anak niya, kasi
yung magulang niya, narinig niya mismo sa magulang niya na sinasabi na walang mahina yung utak ng anak niya, mas mabuti pa yung mas matalino yung isang anak niya. So hindi dapat natin ginagawa yun. Dapat tayo yung number one fan ng mga anak natin. Kahit pa let's say meron kang 3-4 na anak and then medyo mahina yung isa, support na natin kung ano yung gusto ng mga anak natin. We should be the number one fan. We should be the number one supporter sa mga anak natin. Also, growing up in the Philippines, usually naririnig ko sa matatanda kapag nag-uusap yung matatanda, kapag nagsasabi yung bata na sinasabi niya yung thoughts niya, sasabihin ng matanda, huwag kang makisawsaw sa usapan ng matatanda. So parang pinaparamdam mo dun sa bata na hindi importante yung thoughts nila, yung ideas nila. Growing up, nakikita ko yan. And I think we should listen kung ano yung mga sinasabi ng mga anak natin, kahit na gaano pa yung kaliit. Dapat iparamdam natin sa kanila na kung ano man yung sinasabi nila, kung ano yung idea nila, kung ano yung thoughts nila, it matters. Importante, di ba? So doon na-develop yung confidence ng bata na importante pala ako, importante pala yung thoughts ko. So sa mga tatay, I want to share this. Walang perfectong tao, walang perfectong magulang. We will make mistakes, and ang natutunan ko is we have the next day para bumawi. Dapat ang i-chase natin is not perfection, it's presence. Let's make sure na nandyan tayo sa mga anak natin. We have to make time for our children. Kahit gaano tayo ka-busy, importante yung mga anak natin. Nandyan ka dapat sa mga anak mo. And let's not focus on raising successful children. Let's focus on raising good human being. And para magawa natin yun, we have to be a good person also. Para maging mabuting tatay tayo, we have to be a better person first. Kasi nakikita ng mga anak natin yan. Hindi lang yung kung ano yung tinuturo natin. The best thing na pwede natin ibigay sa mga anak natin is not being a perfect father, but yung tatay na always learning, na open sa learning, always growing, ini-improve mo yung sarili mo everyday, natututo ka everyday, and yung lagi nandyan para sa mga anak nila. So I'm always working on myself kasi alam kong nag-o-observe yung anak ko. So I always try to improve myself. And I think yun isa sa pinaka best part na bilang isang tatay is yung ini-inspire tayo ng mga anak natin para maging isang mabuting tao tayo. So kung tatay ka, share mo kung ano yung isang lesson na natutunan mo bilang isang tatay. Comment mo lang dito, and see you sa susunod na video.